GR. Number 125041 June 30, 2006. Noong ika-17 ng Marso taong 1974, naghain ang ina, sa ngalan ng kanyang mga menor de edad na anak noon ng Petition for Declaration of Legitimacy and Support, na may aplikasyon para sa support pendente light sa korte. Sa nasabing petisyon, di umano ay noong ika-16 ng Pebrero taong 1975, ang mga magulang ay ikinasal ng hukom ng korte ng lungsod noon. Noong panahong iyon, ang ina ay 21 taong gulang lamang habang ang ama ay 19 na taong gulang pa lamang. Dahil ang kasal ay ginawa ng walang pahintulot o consent ayon sa Artikulo 85 ng New Civil Code, ito ay pinawalang bisa noong ika-11 ng Agosto taong 1975 ng korte. Noong ika-25 ng Marso taong 1976, o sa loob ng 7 buwan matapos ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal, nanganak ang ina ng kambal. Ayon sa ina, sa tulong ng kanyang pangalawang asawa, pinalaki niya ang kanyang kambal na anak na babae dahil tuluyan na silang tinalikuran ng ama ng kambal, ang unang asawa. Sa panahon ng pagsampa ng petisyon, ang kambal ay papasok na sa kolehiyo sa United States of America, USA, kung saan ang ina, kasama ang kanyang mga anak na babae at pangalawang asawa, ay lumipat at nanirahan. Ang kambal ay pumasok sa ang University of Massachusetts, Amherst, at Long Island University at Western New England College. Sa kabila ng kanilang pagpasok sa nasabing mga universidad, ang kambal ay walang kakayahang pinansyal na magpatuloy sa kolehiyo dahil sa mga sumusunod. Ang average na taunang gastos para sa pag-aaral sa kolehiyo sa US ay humigit kumulang 22,000 United States dollars kada taon, pinaghiwa-hiwalay ayon sa sumusunod. Mga bayarin sa tuition 13,000 United States dollars. Kwarto at tirahan 5,000.00. Mga aklat 1,000.00. Taunang transportasyon at allowance sa pagkain 3,000.00. Kabuuang 2,000 United States dollars o kabuuang 44,000 United States dollars, higit pa o mas mababa, para sa kambal. Kailangan ng kambal ng pangkalahatang suporta bawat isa sa halagang 3,000 United States dollars bawat taon o kabuuang 6,000 United States dollars bawat taon. Sa kasamaang palad, ang buwanang kita ng ina mula sa kanyang dalawang trabaho ay 1,200 United States dollars lamang pagkatapos ng mga buwis kaya halos hindi niya maibigay ang suporta sa kambal, lalo na ang kanilang kinakailangang suporta sa edukasyon sa kolehiyo. Ni ang kasalukuyang asawa ng ina ay hindi magawang makihati sa pangkalahatang suporta at pag-aaral sa kolehiyo ng kambal dahil mayroon siyang sariling anak na lalaki at sariling anak na babae na nasa kolehiyo din. Mas malala pa, ang mga petisyon ng kambal para sa Federal Student Aid ay tinanggihan ng US Department of Education. Inamin din ng ina na humingi siya sa ama at sa tatay ng ama, o lolo ng kambal, para sa pangkalahatang suporta at para sa pagbabayad ng kinakailangang edukasyon sa kolehiyo ng kambal. Nagsikap pa nga ang kambal na babae na makipagkasundo tungkol sa mga bagay na ito sa ama at lolo, dahil ang lolo ay kilala na mayaman sa pananalapi. Ang mga kahilingang ito, gayunpaman, ay nanatiling hindi pinansin. Dahil nalalapit na ang deadline para sa pagpasok sa kolehiyo at ang pagbubukas ng mga klase, ang ina at ang kanyang mga menor de edad na anak ay walang pagpipilian kundi maghain ng petisyon sa korte. Sinabi rin ni nanay na ang kambal ay ang kanyang mga lehitimong anak na babae sa unang asawa dahil ipinanganak ang kambal na babae sa loob ng 7 buwan mula sa petsa ng annulment ng kanyang kasal sa unang asawa. Gayunpaman, dahil nabigo ang unang asawa na pumirma sa mga sertipiko ng kapanganakan o birth certificate ng mga kambal, kinakailangan na ang kanilang katayuan bilang mga lehitimong anak ng unang asawa, at bilang mga apo ng ama ng asawa, ay ideklara ng korte sa paraan alinsunod sa Artikulo 173 ng Family Code. Bilang mga lehitimong anak at apo, ang kambal ay may karapatan sa pangkalahatan at pang-edukasyon na suporta sa ilalim ng Artikulo 174 at 175, kaugnay ng Artikulo 174 at 179 ng Family Code. Sinabi ng ina na sa ilalim ng mga probisyong ito, kung sakaling hindi matupad ng mga magulang ang obligasyon na magbigay ng suporta, itong obligasyon ay mapupunta sa mga lolo't lola ng mga bata. Kaya, ang ama ng kambal,
o sa kanyang kawalan ng kakayahan, ang lolo ng kambal, ay dapat utusan na magbigay ng pangkalahatan na pang-edukasyon at suporta para sa mga kambal sa halagang $50,000 bawat taon. Inamin din ng ina na napilitan siyang humingi ng suporta mula sa lolo na isang milyonaryo at may malawak na pag-aari dito at sa ibang bansa dahil sa napipintong pagbubukas ng mga klase, ang posibilidad ng isang matagal na paglilitis ng kaso, at kawalan ng pinansyal ng kambal upang ituloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo sa USA. Sa kanyang sagot, sinabi ni Lolo na dahil ang mga sertipiko ng kapanganakan ng kambal ay walang pirma ng ama, mahalaga na ang kanilang pagiging lihitimo ay unang mapatunayan dahil walang batayan upang mag-claim ng suporta kung walang isang pinal at executory judicial declaration patungkol sa relasyon ng ama sa kambal. Anuman ang mabubuting gawan na maaaring nagawa niya sa kambal, ayon sa kanilang lolo, ay dahil sa kristyanong pagkakawang gawa. Sa kasong ito, pinanindigan ng lolo na ang responsibilidad ay dapat na nasa balikat ng ina at ng kanyang pangalawang asawa, dahil ang pangalawang asawa ang nakapirma bilang ama ng kambal sa kanilang birth certificate kung kaya kusa niyang inako ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang ama. Kahit na ipagpalagay na ang lolo ang may pananagutan para sa suporta, ipinaglalaban ng lolo na hindi siya mananagot ng higit sa kung ano ang kayang bayaran ng ama ng kambal. Matapos ang mga pagdinig na isinagawa sa bagay na ito pati na rin ang mga ebidensyang ipinakita, nakita namin na ang ama ng kambal ay kinikilala ang kanyang mga anak kahit hindi siya nakapirma sa kanilang birth certificates. Napanatili ng kambal ang patuloy na komunikasyon sa kanilang lolo. Sa katunayan, inamin ni lolo na sumulat siya ng ilang liham sa kambal. Sa kanyang liham noong 13 ng Oktubre taong 1989, sinabi niyang, bilang lolo, nagbibigay ako ng tulong pinansyal na $1,000. Higit pa rito, binigyan pa ni lolo ang kambal ng isang treat sa Hong Kong sa kanilang pagbisita sa Pilipinas. Ang obligasyong magbigay ng suporta ay pangunahing nakasalalay sa mga magulang. Gayunpaman, ang mas malayong mga kamag-anak ay maaaring samalo o balikitan ang responsibilidad kung ang ama ay mapatunayan na siyang dapat magbigay ng suporta ay walang paraan upang gawin ito. Ang pahayag ni lolo na ang ina ng kambal ay may paraan upang suportahan ang pag-aaral ng kanyang mga anak na babae ay pinabulaanan ng katotohanan na ang ina ay pinilit na makakuha ng utang mula sa gobyerno ng Amerika. Kung talagang kumikita si nanay sa ibang bansa, tiyak na hindi niya mararamdaman ang pangangailangang mag-apply para sa nasabing loan. Ang katotohanan na napilitan si nanay na kumuha ng pautang ay sapat na indikasyon na wala siyang sapat na pera upang mapag-aral niya ang kanyang mga anak na babae sa kolehiyo ng mag-isa. Bukod dito, kahit na ang mga kambal mismo ay pinilit na makakuha ng mga pautang upang hindi maantala ang kanilang pagpasok sa kolehiyo. Mayroong sapat na ebidensya na nagpapakita na ang ina at ang unang asawa ay mga magulang ng kambal, ang ina at unang asawa ay pangunahing sinisingil upang suportahan ang pag-aaral sa kolehiyo ng kanilang mga anak. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga kawalan ng kakayahan, ang obligasyon na magbigay ng nasabing suporta ay dapat pasanin ng lolo. Sa ilalim ng Artikulo 199 ng Family Code, si lolo, bilang susunod na kamag-anak ng kambal, ay naatasang magbigay ng suporta sa kanyang mga apo na hindi kayang ibigay ng mga magulang. Pinibigyang diin nito na si lolo ang mayoryang stockholder at chairman ng board of directors ng kumpanya na nagmamay-ari at namamahala sa 12 gasoline station, malaking real estate, at nakikibahagi sa shipping, brokerage at freight forwarding. Siya rin ang mayoryang stockholder at chairman ng board of company na nakikipagnegosyo sa Hyundai ng Korea. Bukod sa mga ito, siya rin ang nagmamay-ari ng korporasyon na siya namang nagmamay-ari ng mga real property sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod pa rito, siya ay nagmamay-ari ng mga real property dito at sa ibang bansa. Napatunayan na ang lolo ay may pinansyal na kakayahan upang suportahan ang pag-aaral ng kanyang mga apo. Siya, bilang kapalit ng ina at unang asawa, ay dapat managot para sa suporta sa kambal. Ang dahilan ni lolo, mayroon silang opsyon sa ilalim ng batas kung paano nila magagawa ang kanilang obligasyon na suportahan ang kambal. Iginiit ni lolo na ang kambal ay dapat lumipat dito sa Pilipinas upang mag-aral sa alinman sa mga lokal na unibersidad. Kung tutuusin, ang kalidad ng edukasyon dito, ayon sa kanya, ay katumbas ng inaalok sa USA.
Ang naaangkop na probisyon ng Family Code sa paksang ito ay Article 204. Ang taong obligadong magbigay ng suporta ay dapat magkaroon ng opsyon na tuparin ang obligasyon sa pamamagitan ng pagbabayad ng allowance na nakatakda, o sa pamamagitan ng pagkupkop sa taong may karapatang tumanggap ng suporta. Ang huling alternatibo ay hindi maaaring gamitin kung sakaling may moral o legal na balakid dito. Sa ilalim ng nabanggit na probisyon, ang lolo ay binibigyan ng pagpipilian kung paano niya magagawa ang kanyang obligasyon na magbigay ng suporta. Maaari niyang ibigay ang halaga ng suporta o maaari niyang payagan ang kambal na manatili sa tirahan ng lolo. Ang pangalawang opsyon ay hindi magagamit kung sakaling may mga pangyayari, legal o moral, na dapat isaalang-alang. Sa kasong ito, naniniwala ang korte na ito na hindi magagamit ni lolo ang pangalawang opsyon. Mula sa mga talaan, nalaman ng korte na bago ang pagsisimula ng petisyon na ito, ang relasyon sa pagitan ng lolo at ng ina at ng kanyang kambal, ay talagang kaaya-aya. Ang mga sulat sa kambal ay nagpahayag ng malalim na damdamin ng pagiging maalalahanin at pagmamalasakit sa kapakanan ng isa't isa. Ang mga larawang ipinakita ng ina ay nagpakita ng isang tila tipikal na pamilya na nagdiriwang ng pagiging pamilya. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago. Sa pagsasampa ng kasong ito, at ang mga paratang na ibinato sa isa't isa ng mga partido, ang relasyon sa pagitan ng mga partido ay tiyak na naapektuhan. Ang masakit para sa mga kambal ay ang katotohanan na ang mga itinuturing at inaangkin nilang pamilya ay itinanggi ang pagkakaroon ng anumang relasyon sa kanila. Dahil sa lahat ng ito, malamang na ayaw ng kambal na bumalik dito sa Pilipinas sa piling ng ama at lolo na nagtakwil sa kanila. Panghuli, tungkol sa halaga ng suporta, ang batayan mula sa probisyon ng batas sa halaga ng suporta ay proporsyonal sa mga mapagkukunan o kayahan ng nagbibigay at sa mga pangangailangan ng tatanggap. Dahil dito, may pananagutan si lolo para sa kalahati ng halaga ng mga gastusin sa paaralan ng kambal bilang support. Tulad ng napatunayan sa ebidensya, ang lolo ay may mga mapagkukunang pinansyal upang bayaran ang halagang ito dahil sa kanyang iba't ibang mga ari-arian at negosyo.